Hi po sa inyong lahat. Hindi na po ako paligoy-ligoy pa sa intro ng video ito mga inday kasi instead na magiging masaya na ako, ito na naman yung na-experience ko. Grabe ba? Halos lahat na halos medyo o hindi medyo, parang karamihan sa mga video ko problema yung sinishare ko sa inyo ba. Eh syempre, ganun naman talaga ang buhay ko. Mga na-experience ko, sinishare ko naman yan sa inyo. Ito mga inday, alas 12:30 na po ng hatang gabi, pero hindi po ako makatulog. Masakit na po yung ulo ko. Hindi ko alam kung ano yung iniisip ko. Yung iniisip ko, ang daming mga branches na iniisip ko mga inday ba. Dahil sa kagustuhan na makaipon, hala, invest. At nagtiwala. Sa pagtiwala, ayun, tinakbo yung pera. Nawala, parang bula. Ilang buwan, umabot ng taon na pinaghirapan ko, pinag-ipunan ko. Pero tinakbo lang ng ang bilis, parang bula ang mga hinday. So, I've learned, kasi na-scam na kasi ako noon, yung kami pa ni Eric. Hindi ko feel na masakit yon kasi hindi naman talaga galing sa akin yun eh. Although masakit din kasi pera din ni Eric yon. Ang sabi niya sa akin, pera niya is pera ko rin. Pero hindi talaga same sa sakit na nararamdaman ko ngayon na ako galing talaga sa pawis ko, sa kamay ko, sa pinaghirapan ko ang pera na natangay mga hinday. So, ito kasi yun. Nung nag-start ako magluto-luto ng isang buwan, nagbebenta para lang talaga may strategy, para makapagbenta, may pera, may kita, may savings in the future. May konti ako yung may kita ako sa vlog. Hindi naman talaga masyadong kalakihan yung kita sa vlog. Nasa kung minsan nga yung pinaka lowest is 4,000 monthly, pero hindi ko yun makukuha kasi yung vlog, yung YouTube is every month kailangan makatungtong ka ng 5,000 bago makuha mo yung sweldo or sahod mo. So may ilang buwan din ako mga inday yung hindi ako nakapag-upload sa inyo na wala talaga akong income. So may konti akong ipon. Sabi ko sa sarili ko na kailangan ko magkaroon ng ibang pagkakakitaan. So ininvest ko yung pera ko. Kasi may nag-invite sa akin, may nag-chat sa akin. Kakasamahan din noon doon sa previous na company na naging scam pa ni mga inday kasi tinakbo din yung pera namin. Ayun, nag-chat sa akin. Tapos, sinubukan ko muna na, ako kasi mahilig kasi ako sa mga online investment ba. Kahit na aware na ako sa mga ganong mga scheme, mga Ponzi scheme, ganun pa rin, uma-attend pa rin ako. So, sabi niya na, Ma'am Heart, gusto mo bang mag-try nito? Tapos, pinakita niya ako ng proof of payout, proof na nagka-payout talaga sila, na legit. Tapos, may 24,000 members sila. Ang tawag po pala dito is, kung sino man po kayo nanonood dito sa video ito na member din po sa company na ito mga hinday, ito po ay tayo natawag na Jet Enterprise. So ako kasi mahilig ako sa trading, pero hindi na ako nag-trading personally kasi usually mas trading need really a good skills talaga sa pag-trading eh. So nag-trading ako noon, kasagaran halos talaga talo ako sa pagte-trading. So nag-stop na ako mag-trading and ininvest ko na lang, tapos nag-holding na lang ako sa trading na. At sabi na anong source of yung funds, saan nila ginagamit. So nakita ko na nagki-crypto sila, nag-trading sila. So nag-start ako ng 1,000 pesos. Pag-start ko ng 1,000 pesos, within 7 days is may tubo na siyang 30%. So, nakuha ko yun after 7 days. So, yung nakuha kong profit is dinoble ko. So, yung tubo na 30%, in-additional ko doon sa 1,000 pesos. Pagkatapos nakuha ko na naman, so that's my second payout, dinagdagan ko ng 5,000. So, pag dinagdagan ko ng 5,000, sabi kasi may tatlong choices ka eh. 7 days, 30%. 15 days is
105%, no, 65%, and 25 days is 105%. Pero alam ko na mga Inday na wala talagang company na nagbibigay more than 20% every month. Yung bangko nga, point lang yung binibigay interest annually. Pero yung nga, invest talaga for the future. So, go ako, ayun, 1,000, tapos naging 2,000, tapos naging 5,000. Tapos yung mga, dumadami na yung mga, ano nila, mga member nila, yung iba nag-invest na ng 1 million, nag-invest na ng 200,000, 100,000, 500,000. Tapos yung ginagamit nila is GoTime. Hindi sila gumagamit ng any bank. Ano lang, GoTime, GCash, ganun. So may ipon ako dito na 160,000 pesos mga Inday. So matagal ko tong pinag-ipunan. Matagal ko tong nilaan talaga para in case of emergency, in case of, you know, future. Tapos sinasabi ko sa sarili ko, okay, may pera ako dito na ganito. Kung hindi ko to gagalawin, hindi ito tutubo. So, ayun, siguro naka 5 payout ako mga Inday. Tapos, yung iba, ang lalaki ng lagay. Tapos, ang lalaki din ng balik. Tapos, yung CEO nila na pangalan is Jose Elvin Torres is napaka-transparent. Talagang napaniwala niya kami. 24,000 members na natangay niya yung pera. Natangay niya at talagang napapaniwala niya kami mga Inday. Na nagvi-video ko kasi siya every Friday may tinatawag siyang Jet Connect na yung lahat ng mga members na nasa Jet Enterprise na sa company niya is mag-zoom meeting siya. So doon siya nagtuturo din siya ng tutorial ng trading. Pinapakita din niya yung paano nila trade, pinapakita din nila kung magkano yung income per day. So nasya-shock ako kasi nung una mga Inday halos umaabot yung billion yung income nila sa trading. Pero sa trading talaga, kapag grabe yung skills mo talaga, malaki talaga yung makukuha mo. Billion, million talaga sa trading pag malaki din yung pipinuhunan mo. So sabi ko, grabe ko, almost billion na itong pera to every day. Tapos gamit ko noon mga Inday, nagte-trading pa ako is Binance. Ang Binance is #1 platform of trading worldwide. Pero dito sa Pilipinas, naban ang Binance kasi hindi registered ang Binance sa SEC. So tinanong ko yung CEO kasi nakipag-meeting talaga ako one-on-one sa kanya. Tapos ay may picture. Nakipag-meeting ako one-on-one sa kanya. Tapos sabi ko na, sir, hindi ba magiging question to sa SEC? Dahil yung Binance nga na #1 platform worldwide is naban nga dito sa Pilipinas dahil hindi sila nagbabayad ng tax or hindi registered sa SEC. Tinanong ko siya kung yung company niya is registered ba sa SEC. Sumagot siya ng totoo, hindi daw registered, but they are processing. May DTI na sila, ganun-ganun mga Inday. So, parang nakukuha niya talaga yung tiwala namin at saka attention namin. So, naglagay ako ng 100,000. Yung 100,000 ko for 7 days, naging 160,000. So, may 60,000 na tubo mga Inday. So, instead na sana na nakakuha na sana ako or mabalik na yung puhunan ko, dahil siguro naging greedy ako, binalik ko ulit. Tapos, dinagdagan ko yung remaining na 60,000 ko mga Inday. So, ayun, paglagay ko, nakuha ko din. Sobrang saya. So, pag nakuha ko yung mga big na payout na yung mga Inday, ayun, yung iba, ginamit ko pang additional sa pagluluto, ginamit ko sa additional sa aking mga pagbebenta, sa ganun, mga gamit ko mga Inday. Tapos, dahil sa sobrang ko na, kasi pangalawang beses ko na meeting yung CEO Tapos, naka-receive din ako ng power bank galing sa company nila. Kasi may coupon sila doon na kapag nag-invest ka, may free ka na item. Pumili ka lang doon. So, yung pinili ko is drone, power bank, at saka kitchenware. At unang dumating sa akin is yung malaking power bank. Ayun, nag-charge ko mga Inday. So, dumating sa akin, sobrang nalipay joke ko ba? Kanang I'm so happy kasi totoo talaga itong Jet Enterprise, hindi to scam kasi may natanggap ako na product na free. Pero umabot ng 2 linggo, yung drone at saka kitchenware ko, hindi ko pa nakuha. Sabi nila na may daw sila, may
specific day daw sila kung kailan nila i-release yung mga niredeem ko na coupon. Tapos, dahil sa sobrang confident ko, nag-share ako sa family ko. Only my family, mga inday, yung papa ko, yung mga kapatid ko. Tapos nag-invest din sila. Pero sinabi ko sa kanila, put the money that you can afford to lose. Pero sa akin, mga inday, I can't afford to lose that 160,000 kasi yun lang yung pera ko. Pero at least, ako lang yung nagkaganito. Yung mga kapatid ko, yung mga kapamilya ko, hindi sila nawala ng ganon kalaki. So, it's just me, mga inday. So, hindi ko alam kung ako ba, may radyo ko nga magsulti sa uban nga invest the money that you can afford to lose. Pero sa akin, I need to control talaga my emotion pa, mga inday. Kasi dumadating din sa pagkatao natin yung pagiging greedy. So, I was helping people, tumutulong ako sa mga tao kung may blessings ako. Kaya ako nag-invest ng ganun kasi para pag may kita is maitutulong ko rin, maitutulong ko sa sarili ko, sa pamilya ko, mga inday. Ang sakit na ng ulo ko. So, after noon na naglagay din sila ng 7 days, yung mga sister ko, pangalawang beses sila naka-payout. Ako, tuloy-tuloy pa din yung payout ko. Pero yung lumaki na, including na yung capital ko, including na sa income ko, sa interest, ganun, nilagay ko balik. Tapos, konti lang yung nakuha ko, mga inday. So, pagbalik ko, yung 30% nila, within 8 days, naging 215%. So, yung pagka 215%, so for example, maglagay ka lang ng 15,000 o 215%, ang laki. Sobrang laki, mga inday. So, marami silang tao na nabiktima doon sa promo nila. Pati din ako. Pati din papa ko, mga kapatid ko, mga inday. So, may 4 sila na promo. Pinaka first na promo, nag-avail ako. That was to 105% for just 7 days or 8 days ba yun, mga inday. Pasensya na po kayo sa mata ko. Pero, gusto ko matulog pero yung utak ko hindi makatulog. At pangalawa nilang promo, naging 205% for just nung una 14 days at yung 205% is 8 days. At susunod naman is 215. Nag-avail ako sa 3 promo. Pero sinasabi ko sa sarili ko na bago ako mag-avail nito, dapat makuha yung first promo na in-avail ko. Pero, ayun nga, limited lang daw, 3 days lang daw, limited slot only. Kaya, ayun, dinagdagan ko para maka-avail ako sa promo. At nung kinunta ko, mga inday, yung mapipayout ko, makukuha ko sa 1.6 million. Sa lahat ng mga promo na sarabi. Yung nagkwenta ko ba sa dashboard ko, mga inday, sabi ko, parang it's so impossible to believe to see those numbers, mga inday, na parang laro lang sa kanila yung napakaraping numero. Sabi ko sa sarili ko na it's unbelievable. Pero na-receive ko yung 200,000, gano'n na-receive ko. Pero yung umabot na ng milyon, nilagay ko lang una na 160,000, tapos just for 14 days or 8 days is maka-withdraw ako ng 1.6 million. It's very unbelievable. Doon kung mga inday, sa last promo nila is may feeling na ako. May feeling na ako na baka Ponzi scheme din ito, mga inday ba. Tapos dumating yung bagyo. Yung last week lang, mga inday. Itong bagyo ngayon dumating, sabi nila na sa Manila daw nagbaha, tapos walang mga electricity. Tapos usually daw sa mga employee ng company is nasa bahay lang at walang ilaw. Kaya mahirap sila makapag-send ng payout. And with all those members, na 24,000 members, hindi daw nila kaya just for 1 day lang. Kasi yung payout nila is from Wednesday, request ka ng Monday, starting releasing of payout is Wednesday to Sunday. So, okay, sabi lang ganon. Wait lang, kasi nagpapaasa talaga yung CEO, mga inday ba. Dahil sa Jet Enterprise, ang susi sa pagyaman, ganon yung sinasabi niya kada video niya, mga inday. Tapos, ganon, umabot na ng Friday, hindi pa pumasok sa akin. Tapos yung nasa group chat namin, yung na-receive nila is konti lang, mga 5,000, 3,000, minsan nga nasa 600 pesos.
Ganun lang, sabi ko, iba na to eh. Iba na tong, may instinct na talaga akong nararamdaman, mga inday. To make the long story short, ayun, after 1 week, dinilit na nila yung page now, more than 24,000 members. At saka yung mga group chat, dinilit din nila, nawala sila. At, ayun, doon ako na-stress. Na, gimahin ako kung kagalingon. I blame myself na bakit ba ako nagkaganon, bakit ba ako nagtiwala, na sana sa pera na yun magagamit ko pa yun sa sarili, sa additional sa negosyo, ganun mga inday ba. So nakaka-stress, nakaka-depress na kahit na maliit, may ibang tao na maliit ng pera na yun, pero para sa akin mga inday, pinaghirapan ko yun. Kaya ayun, nag-file din ako ng kasi maraming tao ang nag-file ng nagreklamo kay Jose Elvin Torres na ireklamo. So yung nakita ko yung video na ayun sa radyo o sa TV. So sinesend ko rin yung proof of payout ko kung sinesend ko din yung proof ko na magkano yung sinend ko, magkano yung na-invest ko, para at sinesend ko din yung conversation namin ng CEO na yun. Na sabi, nasa huli talaga ang pagsisisi eh. Nasa huli ang pagsisisi. Pero okay lang mga inday. Kahit na hindi okay, magiging okay. Positive lang kasi yung pera makikita. But if you are in the situation talaga mga inday, ang hirap. Pero tumitingin lang ako sa salamin. Sasabihin ko na just only money yung pera makikita lang, wag ka masyadong magpaka-stress. Ayan. So sinishare ko to sa inyo mga inday kasi wala akong ibang mapagsabihan, kasi hindi ko gusto na sisihin ako ng pamilya ko, hindi ko gusto na sisihin ako ng mga kapatid ko. Ikaw kasi yung na-introduce namin sa kanyan. So wala mga inday, pero sinabi ko sa kanila na nawala na yung company at hindi na lang ako nakipag-share sa kanila kung magkano yung pera na wala ako mga inday. So, pipilitin kong matulog, pipilitin kong kalimutan muna ngayong gabi mga inday, kasi it's almost 3 nights na. 3 nights na simula nung nawala lahat yung GC, nawala lahat yung yung page, lahat. Wala ang mga inday, yung mga membro nagsialisa na rin. Ayan. Hi, good evening Jet Fam. A blessed Monday evening po sa lahat. Happy Jet Fam Day. Congratulations po sa lahat ng mga nakapag-request na ng encashments, and congratulations din po sa lahat ng mga nakatanggap na ng payouts. Patuloy pa rin po ang pag-process natin ng ating mga encashment request. Happy 6 months mga ka-Jet Fam. Limited opportunity celebration package is still available and now on its 2nd day. Thank you po sa lahat ng mga ka-Jet Fam natin na nag-apply for our Jet Fam staff at sa lahat din po ng nag-recommend. All CVs are forwarded sa ating accounting bureau for evaluation. For those who want to apply for Jet Fam staff, kindly send your resume or your CV sa ating email address na jetenterpriseofficial@gmail.com. Save the date Jet Fam dahil bukas tayo po ay merong live event via Facebook Live, that is September 10, Tuesday, at 6 p.m. onwards. Okay? So, and additional natin, kung gusto mong matuto mag-trade, join us sa ating Jet Executive Session, that is every Saturday. Okay? So, happy earnings po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagtiwala, pagsuporta at kooperasyon sa Jet Enterprise. Thank you for your kind understanding and cooperation mga ka-Jet Fam. Dahil sa Jet Enterprise, ang susi sa pagyaman. Be aware po kayo sa taong ito, lalo na po ito si Elvin Torres at itong mga tao na ito mga inday. Marami po sila. So I learned from it. I know nagkamali ako ng desisyon sa buhay dahil sa kagustuang makaipon at maka-invest. So this is part of my lesson also.